Magandang araw mga Beshi at Pogi. Ako si Krisha Balingilinato at ito na ang Chika ng Panahon. Handa na ba kayo? Magandang araw Pilipinas! Ako si Diana J. Barlongo. Sa ngayon, tinututukan natin ang Super Typhoon Goryo o tinatawag na Pudul, na huling namataan sa 305 km north-northwest ng Itbayat, Batanes. May lakas ng hangin na 140 km per hour at bugso hanggang 230 km per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon sa Pag-asa, malaki ang epekto nito sa buong Luzon dahil dala rin nito ang southwest monsoon o tinatawag na habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan at thunderstorm. Narito si Jonah sa Batanes. Kamusta dyan, Jonah? Malakas na po ang ulan dito at may pagkulog. Halos hindi na rin makita ang dagat at may paggalaw na rin ang mga puno. Ingat talaga kayo dyan, Jonah, at siguraduhing ligtas ang lahat ng kababayan natin. Ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa bulubunduking lugar. Ang coastal waters sa northern Luzon ay maaaring umabot sa taas na 3.7 metro, kaya ipinagbabawal muna ang pangingisda at paglalayag. Ngayong gabi hanggang bukas, asahan ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms sa may Maropa, Bicol, Visayas, at Mindanao. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy skies na may isolated rain showers na posibleng magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Mananatiling moderate hanggang strong ang southwest wind sa northern Luzon na may malakas na alon. Ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw ay nasa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Dahil dito, mahalagang maging alerto at laging handa ang bawat isa sa posibleng apekto ng bagyo. And stay strong, stay sharp, and keep it cool kahit anong ulo. Muli ako po si Diana J. Barlongo. Hindi magpapahuli, Jonah Colae. Magandang araw sa inyo mga beshi. Ako si Paul Dexter Berunyo, naghahatid ng isang mahalagang paalala para sa inyong kaligtasan. Bago tumama ang bagyo, siguraduhin may sapat na tubig, pagkain, gamot at nakacharge ang mga cellphone para sa komunikasyon. Habang may bagyo, manatili sa loob ng bahay at iwasang paglabas lalo na kung malapit sa ilog, dagat o mababang lugar. Pagkatapos ng bagyo, suriin ng paligid para sa mga natumbang poste, sanga o live wires at agad ipagbigay alam sa otoridad.